Hello, great day to everyone and welcome back to my channel. And for today's video, we will be discussing, o ang pag-uusapan naman natin ay about sa mga babaeng Pakistani. So to make it fair, dahil lagi natin pinag-uusapan, is about the man in Pakistan. So today, we will be talking about the women of Pakistan. Katulad ng mga nabanggit ko na sa mga nagawa ko ng videos, iba ang pagtrato ng mga pamilyang Pakistani sa mga anak na babae compare sa mga anak na lalaki. Dahil nga, ang pride nila ay ang anak na lalaki. Hindi pa na ipapanganak ang batang babae ay may discrimination na. Before we continue, I just want to let you know that we are not saying that everyone here in Pakistan are having the same thought or paniniwala kapag ang nagiging anak ay babae. Pero majority pa rin sa kanila ay talagang gusto nila ay lalaki hanggat maaari. So anong mangyayari kapag babae yung nagiging anak nila? Based on my observation as I am living here in Pakistan, kahit doon sa mga kapitbahay namin dito o kaya kamag-anak ng pamilya ng asawa ko o mga malalayong kamag-anak o mga kaibigan, ay ganito ang napapansin ko. Kapag nalaman nila na ang ipinagdadalang tao, ang ipinagbubuntis nila ay babae, hindi sila ganoon ka-excited. Di katulad ng excitement na nararamdaman nila kapag lalaki ang kanilang nagiging anak. Ng membro ng pamilya as ay mas excited kapag nalaman nila na lalaki ang magiging anak. Para sa kanila, ito ay isang napakalaking blessing na bigay ng Allah. Which is, if you are open-minded, educated, and has a knowledge about the creation of Allah or God, then you will think, why? Is a daughter not a blessing from Allah? If not, then who is the one blessed you with a daughter? Before we continue, let us give a reason or justification why they prepare a boy than a girl. Kultura ng Pakistan na naimpluwensyahan ng kanilang relihiyon o ng relihiyong Islam, pagkakaroon ng anak na lalaki ay napakahalaga. Dahil ito ang bubuhay at magbibigay sa kanila ng mga pangangailangan, lalong-lalo na pagdating sa pera. Dahil nga sa kulturang Islam, ang mga babae ay hindi pinapayagang magtrabaho sa labas ng kanilang tahanan. Though hindi naman lahat, pero majority pa rin ng pamilya ng mga Pakistan ay nakadepende pa rin sa suportang maibibigay ng mga lalaking membro ng pamilya. May mga babae mang inaalaw nilang magtrabaho, ito ay iilan lamang. Ang isa sa mga rason kung bakit lalaki ang gusto nilang maging anak. Dahil tungkol sa mga babaeng Pakistani ang pag-uusapan natin, let's go back to the main topic that we want to talk today. How's the woman of Pakistan? The kind of woman or the status of the woman here in Pakistan will be depending on the social status of their family, financial status of the family. And what are those social status or financial status? And that is, kung sila ba ay nabibilang doon sa mga napakahirap na pamilya. Hindi masyadong mahirap, hindi masyadong mayaman, mayaman at napakayaman. Mga katayuang ito ang magdi-describe o magpapakita ng kung anong klaseng babae sila or kung saang klase ng society sila nabibilang. Ating pag-uusapan ay yung mga babaeng nabibilang sa napakahirap na pamilya. Ito yung pamilyang walang sariling tahanan kundi nakatira lang kung saan-saan. At ito din yung mga babaeng no read, no write. Habang tumatagal, wala talaga silang alam kundi kung ano lang yung mga nasa palibot nila. Mang desisyon o kung ano man ang gusto ng kanilang pamilya para sa kanila, wala silang magagawa kundi ang mag-agree. Halimbawa ng pagdating sa pag-aasawa. Kung ano mang gusto ng pamilya nila para sa kanila habang sila ay lumalaki. Doon naman sa mga hindi sobrang mahirap, ito yung mga kahit papano ay mayroong tahanan. Mga halimbawa na sa village pero may lupain sila, may sinasaka at kahit papano ay mayroon silang sariling tahanan. Mga katulad na pamilyang ito ay kadalasang hindi rin nagpapaaral ng kanilang mga anak na babae. Sila ay tinitrain o ini-educate lamang sa mga gawaing pambahay. At lalo na kung ang kanilang pamilya ay napaka-conservative Muslim. Yung mga pamilyang talagang isinasabuhay pa rin yung makalumang traditional customs na minana pa nila sa kanununuan nila. Kami din sa mga ganitong pamilya ang hindi nagpapaaral ng anak o hindi nagbibigay ng formal education para sa kanilang mga anak. Tungkol naman sa mga babaeng nabibilang o ang pamilya ay mayroon kahit papano, yung halimbawa ay may trabaho ang ama nila na kahit papano ay kumikita at kaya silang suportahan financially pagdating sa kanilang formal education. Yung mga ganitong klase ng pamilya ay nagpapaaral din ng kanilang mga anak.
Pero hindi ganun pagdating sa mga babae ay hindi nila ito talagang pinapag-aral o binibigyan ng higher education. Ang importante sa kanila, ito ay makapag-aral at matutong magsulat o magbasa. Dahil kapag dumating na sila sa tamang edad ng pag-aasawa o puberty age to get married, then pwede na silang mag-asawa. So hindi na nila kailangan yung formal education. Ang importante lamang ay matuto sila sa mga gawaing bahay, katulad ng pagluluto, paglilinis, pag-aalaga ng mga bata, at paggawa o pananahi. Ang klase ng paggawaing pambahay na makakapaghanda o maihahanda sila kung sakaling mag-asawa na sila. Doon naman sa medyo mayaman o mayroon na talagang kakayanan, yung hindi lang basta may trabaho ang pamilya pero pareho maring may trabaho din ang magulang o mga iba pang kapatid na nagsusuporta sa kanila. Kung medyo may sarili ng bahay, magandang lugar o kaya naman medyo malawak ang lupain at talagang may kakayanan na. Pero hindi sobrang mayaman. Kung baga, kaya na nilang pag-aralin kahit saang paaralan nila, paaralin ang kanilang mga anak. Mga ganitong klase ng pamilya, pagdating sa mga babae ay nagpapaaral na rin. Hinahayaan na nilang magkaroon ng sariling profesyon ang kanilang mga anak at marami din sa kanila ay pumapayag na rin na magtrabaho o ma-practice yung career o yung profession na natapos ng kanilang anak. Dito nag-uumpisa nang magkaroon ng confident o nagiging strong na ang isang babaeng Pakistani. Dahil nga nagkaroon na siya ng proper or formal education at naging exposed na siya sa mga bagay na hindi lamang sa loob ng tahanan kundi pati na rin ang mga bagay na dapat niyang pag-aralan sa labas ng kanilang tahanan. Kung tungkol naman sa mga babaeng nabibilang o ipinanganak sa mga pamilyang napakayaman, syempre napakalaki na ng pagkakaiba ng klase ng kanilang pamumuhay. Hindi lamang sila nagkakaroon ng proper education, kundi nagkakaroon sila ng napakagandang edukasyon. Nga, kaya ng pamilya nilang magbayad sa mga mamahaling paaralan. Ang paaralan ito ay hindi lamang karamihan ay hindi lamang para sa mga babae lang. Dito, nagkakaroon na rin sila ng interaction with the opposite sex. Karamihan sa mga private schools o international schools ay nagiging co-ed na o yung magkasama na ang mga lalaki at babae. Dito, hindi lamang yung confident nila bilang babae ang nadidevelop, kundi yung personality nila, yung ability nila, at kaya na nilang makipag-compete sa mga lalaki when it comes to their profession, ability, knowledge, and skills. Kasi may kakayanan ang kanilang pamilya na suportahan sila. Though, hindi lahat kasi nga, depende pa rin yan sa klase ng pamilya. Mayroon kasing mga pamilya na sobrang yaman pero hindi pa rin nila ganon binibigyan ng importansya ang edukasyon pagdating sa kanilang mga anak na babae. Kaya naman ay hindi pa rin nila hinahayaang maging open sa lahat ng bagay ang kanilang mga anak na babae dahil sa tradisyon, culture at relihiyon. Lahat ng bagay na aking binanggit ay depende sa klase o sa lifestyle ng pamilyang kanilang kinabibilangan. Bigyan natin ng justification yung mga mahirap at hindi masyadong mayamang pamilya. Bakit nga ba hindi sila nagpapaaral ng kanilang mga anak na babae? Although, free yung education dito sa mga public schools, pero yung mga aklat ay bibilhin pa rin nila. Though may mga organizations na tumutulong para magbigay ng free education para sa mga mahihirap or unfortunate children na magkaroon ng proper education. Problema dahil nga Islamic country ito at kadalasan ang mga guro na available ay lalaki. Aming mga magulang ang hindi pa rin titiwala para pag-aralin ng kanilang anak sa mga ganitong school dahil nga ang kanilang mga guro ay lalaki. Which is understandable naman. Kasi nga, for the sake or for the safety of the girls, hindi tayo pwedeng basta-basta magtiwala. Na kung majority ng guro ay mga lalaki. Ang dahilan kung bakit hindi rin makapag-aral ang mga babaeng mahirap at hindi masyadong mayaman is because hindi sila basta-basta makakapunta sa paaralan ng nag-iisa. Kailangan mayroon silang kasama. Lalo na kung ang pamilya ng isang batang babae ay conservative. Talagang kailangan nilang protektahan ang kanilang anak sa mga taong maaaring gumawa ng masama sa kanila. Kaya naman dahil sa paniniwalang ang mga babae ay hindi dapat ma-expose sa publiko or in public. Nga sa konserbatibong paniniwala sa kanilang pananampalatayang Islam. Ang isa pang paniniwala ay dahilan sa ang mga babae ay mag-aasawa lamang. Kapag dumating na sila sa tamang edad o puberty stage, ay pag-aasawahin na sila. Pag nag-asawa sila, hindi rin naman sila papayagan ng kanilang mga asawa na magtrabaho. Hindi ganun kahalaga para sa kanila na makapag-aral o magkaroon sila ng formal education. Kasi hindi rin naman nila ito magagamit professionally.
Pero para doon sa mga open-minded and modern family na ang lifestyle ay kakaiba na at naniniwalang ang edukasyon ay napaka-importante na para sa isang tao o lalaki man yan o babae ay talagang pinag-aaral muna nila o sinusuportahan nila ang kanilang mga anak na babae para makapag-aral at magkaroon ng sarili nilang profesyon nang sa ganon sila ay magkaroon ng trabaho at kumita para sa sarili nila. Kung ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa profesyon ng isang babae, masasabi kong less fortunate ang mga babae pagdating sa profession or opportunity to have a good job. Although there are so many women that are known for the profession that they have all over the country or outside of the country. But comparing to the population of women in Pakistan, those women who are practicing their career professionally are very little compared to those who are not. Even though we say, no, there is no discrimination when it comes to women and men when it comes to work. But I am sorry. Based on my observation, most of the job opportunity here in Pakistan are available for the men. For women, it is limited. I understand why. I will give you the reason based on my opinion and my observation as well. I think it is not because of discrimination. In my opinion and observation, the main reason is because you are a woman. As a woman, there is a lot of things that you have to consider before getting a job. First is your safety. Second is the kind of job. Third is your family. Fourth is the place. Fifth is the earning or the salary. There's a lot of reason, but those are the basic things that you have to consider before working as a woman here in Pakistan. At the end, what happened to the women of Pakistan? Many of them, although they are educated, have their profession eligible, having a degree from the university, they end up staying at home. Some reasons, after marriage, their husband are not allowing them to work as well. How about those poor girls? What happened or what will happen to them? Most of them, as they grow up, those in the city, their mother are training them to be a maid or helper, so that they can help their family, and when they have their own family, they can also earn to help their own family. So what happened is that most of the time, the women of Pakistan are just staying at home. Those who are poor, of course, they have to work for themselves, help their family. But those who are well-to-do, rich or very rich, they are just staying at home doing nothing. Some of them are busy in the kitchen. Most of them are having a maid as well. But of course, it's a different story when it comes to those women in the villages. They help their family to their farms, working or do all the things that they need to do at home. What are the things that make them busy? It's very simple. So what are the things that makes them busy if they are not working? Shopping, clothes, jewelries, or everything that can make them beautiful. And for some, they are stitching or doing some arts, or they are engaging in something that they can earn inside their house. So it depends on the lifestyle of their family. Something that is sad is for those women that belongs to a very strict and conservative family, where they are not even allowed to use cell phone, watching TV, or any kind that connects to the social media. Yes, more than half of the population of the women of Pakistan are not educated. In short, they are illiterate. And worse, some of them are ignorant in many things, which is not their fault. They don't just have a choice or opportunity. I will be continuing this topic about the women of Pakistan on my next video. There's a lot of things to talk about the women of Pakistan because their beings or nature will be depending on which ethnical races, tribes, caste, or family they belong to, which place or provinces they are living in Pakistan. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. See you on my next video.